Amen. Maganda po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Good morning din. Good morning po sa akin. Good morning po sa inyo. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, patungkol kay Saul, sa buhay ni Saul. Sino po ba nakakilala kay Saul dito? Si Saul naging Paul. Di po ba? Simula nung tumanggap si Saul ni Jesus Christ at sumunod sa kanya, tinawag siyang Paul. Po ba? So, ang pinabagatan po natin na finding God's plan for our lives. Finding God's plan for our lives. Sabi nila, kapag tumatayo ka rito, kinakabahan ka. Po ba? Medyo kinakabahan. Kinakabahan, di ba? Kinakabahan tayo pagka may binibigay sa atin ng ating pastor o sino man mga elders na tumatayo, kinakabahan. But iba po sa akin, excited po ako. Excited akong i-share sa inyo yung salita ng Panginoon. Di ba? Pero minsan naririnig ako na bro, sis, ikaw muna. Hindi bro, pag-pray ko muna kung kalooban ng Diyos. Wow! Kalooban ng Diyos. Di ba? Sa tingin natin, hindi pa kalooban ng Diyos yung tumayo ka rito. Yung i-share mo yung salita ng Diyos. It's the will of God. Sa plan of God, di ba? Plano ng Diyos. Di ba? Katulad ko, ngayon, tumayo po ako rito, siguro napapansin nyo. At madalas, minsan, pagka sino tumatayo rito, minsan, bago yung damit. Di ba? Bago yung pantalon, kita mo katgayo. Wala sa plano. Pero, yun ang purpose. Tatayo ka rito, di ba? Ano ba yung susuotin ko? Ano ba yung maganda para sa harapan ng mga kapatiran, di ba? Napansin ko kadalasan minsan nakita ko si Gemma, no? Last week nagturo dito, no? Hindi ko siya nakita na gano'n ang suot niya. Nung nagsuot, sexy. Wow! Di ba? Di ba? Yung mga pinipili, kung ano yung plano niya isusuot, di ba? Katulad si Sister Desiree, kailan lang, last week. Di ba? Napaka-sexy. Sorry di ba? Iba-iba. Di ba? Yung parang minsan, tumatayo tayo sa harapan ng Diyos. Meron tayong, nagpaplano tayo. Di ba? Inaano natin kung ano yung dapat. Although, hindi naman yun yung tinitingnan ng Diyos sa atin, kundi yung puso natin. Pero, the law of nature sa human, bilang tao, siyempre kailangan presentable din tayo. Hindi po ba? Kaya, yun. Ang key of verse po natin sa finding God's plan, yung verse, makikita po natin ito sa yan, the key verse. What shall I do, Lord? What shall I do, Lord? Sabi ni Saul. Sa Acts 22:10, sabi niya, what shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. Bago po ako pumunta tayo sa tackle natin, o bago ko mananahan, meron po ako isang kwento. Ako mahilig sa kwento Ako po yung taong mahilig sa kwento. Meron pong isang lalaki, o meron pong isang attorney na kilala po sa isang baryo na gusto nila aatin siya sa Maynila, pupunta siya sa Maynila na magsasalita siya doon. Itong taon to kilala pero hindi siya nakikita doon sa pupuntahan niya. Meron bang ganun? Hindi siya nakikilala o hindi siya nakikita pa. First time nilang makikita. So, nagyayara ito kasi importante yun Importante yung pupuntahan nilang meeting. So, itong attorney ito, nagsabi siya sa driver. Sabi niya, o sige, punta tayo sa pupuntahan kong
So ito na ngayon, drive sila malayo, mga 4 hours sa travel ng sa destination nila going to Manila. So travel sila. No, medyo mabilis ang takbo ng driver eh. Mabilis medyo ang takbo ng driver. Bigla na lang na-aksidente sila. Aksidente. Gumulong. O hindi natin. Pero buhay pa rin sila, buhay. Medyo medyo nanuhan lang yung attorney. Siya lang medyo ang tawag dito? Napuruhan. Ayun, napuruhan. Siya yung napuruhan. Pero yung driver niya, hindi. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi nung driver, anong gagawin natin? Napaka-importante pa naman yung pupuntahan mo doon, magsasalita ka. At maraming tanong na itatanong sa'yo. Sabi ng driver, o sige, dali mo muna ako sa ospital at ikaw muna ano. Eh yung damit ng driver, siya yung nasira lang yung damit niya, yung driver. Pero yung damit nung yung attorney niya, yung boss niya, hindi. So, eto muna, sige, isuot mo muna to at pumunta ka muna doon. Mauna ka na. Mauna ka na, sabi niya gano'n. O sige, pumunta na sila. Hinatid niya muna yung boss niya sa hospital, tsaka susunod yung boss niya. Pumunta na ngayon, yung driver doon sa pupuntahan. Pupuntahan ng pupuntahan ng pagmimitingan niya. So ito na ngayon, yung driver. So eto na ngayon, dumating siya at kumatok. Nagdaksa yung tao, lapitan sa kanya, mga reporter, lapitan sa kanya. Sir, ano po ba ang ganito, ganyan. Ang daming tanong. Ano ba yung ganyan, sir? Sabi gano'n, ikaw ba yung pinadala rito? Sabi gano'n ng mga tao sa kanya. Lahat nakakakamera. Sabi niya gano'n, hindi po ako. Sabi niya gano'n, hindi po ako yung attorney. Sabi niya, yung dumating na yung boss niya, ang attorney. Siya po yung tanungin niyo. Hindi po ako, dahil wala po akong alam. Ngayon po, nangyayari po sa akin ngayon, ako po yung driver. Huwag niyo po akong itanong, huwag niyo pong tanungin sa akin. Ako po yung driver, si pastor po yung attorney. Tanungin niyo po sa kanya. Ay mo? O ano, may tanong po kayo, huwag niyo po sa akin tanungin niyo kay pastor. Amen? Ako po yung driver. Amen? Ganun po. Kung may tanong kasi, hindi ko kaya sagutin eh. Kung ano pa yung tanong niyo, sasagutin po ni pastor yan. Okay? We go and let's pray. Lord, maraming po salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw po'y liwanag. Yan po ang aming kailangan, liwanag. Liwanagin niyo po ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Lord, hayaan niyo po ang tinig ninyo, ang aming marinig, hindi po tinig ng aming cellphone, hindi po ang tinig ng aming mga katabi, kundi yung tinig niyo po, Panginoon. Kung ano po yung gusto niyo sabihin sa amin. Lord, gamitin niyo po ang iyong lingkod, itago niyo po ako sa inyong likuran. Hindi ko po kaya itong sabihin kung wala po kayo sa akin. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat salita ninyo, ang bawat sasabihin niyo po sa bawat sa amin, ay magkaroon po kami ng pagbabago. Sumunod sa iyo, Panginoon. Hanapin ang iyong plano, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Lord, naniniwala po ako sa oras nito, may gagawin ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami na sumunod sa iyong plano, sa iyong kalooban, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Yes, go on. So Acts 22:10. Alam niyo po ba sa Bible, sabi nila, take note sabi nila, si Ananias daw ay kauna-unahang in-check sa Bible. Maniniwala po ba kayo doon? Ito, tingnan nyo sabi, but the Lord said,
to Ananias, "Go! Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings to the people of Israel." Ananias, go. Ananias, go. Chinese pala yun. Nakuha nyo? Di ba? Ananias, go. In-check. Marami talaga in-check sa tayo, Bible, Unahan, Di ba? Ananias. But the Lord said to Ananias, go. Go. In-check pala si Ananias. Ang dami talaga in-check the Bible. Di ba? So, sinabi ng Lord sa kanya, go, Ananias, sa 9:15, di ba? Kung i-base po natin upon the question ni Saul, yung, what should I do, Lord? Sabi niya, the very moment this new birth, what should I do, Lord? Did Saul's conversion just happen? Or what is by chance that he has suddenly converted on the Damascus Road? Or was in according to divine plan and purpose? Yun nga sa Acts 9:15, NIV, na sinasabi, certainly was according to plan God's plans. But has God plans for my life? Ano ba ang plano ng Diyos sa ating buhay? Yung tanong ni Saul, what should I do, Lord? Sabi niya ganon. And paano ko ba? How may I know it? And what is involved in finding it? Paano ko hahanapin, Paano ko masusumpungan yung plano ng Diyos? Now, there is a tree strong. Ito yung maraming tanong na hinahanapan natin ng sagot. Di ba? So, number 1. The Lord, sabi niya, sige nga po, basahin po natin. Number 1. Children, right? The Lord has a definite plan and purpose for the life of every one of His children. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ako'y anak ng Diyos. I am the children of God. Kaya kung sinabi mo, ako'y anak ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo. Amen? Sabi niya, every one of His children. So, wala kang kawala. So, kailangan natin, there is a three strong reason for believing this, na sinasabi sa number 1. Una, it is reasonable to expect. Reasonable to expect. God is a God of order and method. If we are building a house and designing a dress, we work according to plan. Pattern. Katulad ng Diyos, God just not the same. Di ba? Katulad ni Kuya Danny. Kuya Danny, nasa ka ba? 7. Nandun sa loob. Ay, sa likod. Di ba kapag nagdi-design ka ng nag-structure ka ng building, kailangan mo ng pattern. Di ba? Gagawa ka muna. Hindi ka muna yung basta-basta gagawa. Anong mangyayari? Kailangan, ito dito, tatlong, kailangan pasukan na ito ng matigas na bakal. Kailangan ito, ganyan. Di ba? Gumagawa ka ng pattern para maging matibay. Ganon din sa mga architects, sa mga nagdi-design ng damit. Di ba? I-sketch mo muna. Dodrawingan mo muna ng mga kung ano yung maganda, kung ano yung kulang at dapat bagay sa babagayan. Di ba? Katulad ko, ako isang kusinero. Pag gumagawa po ako ng isang menu, titingnan ko muna kung sino yung kakain. Halimbawa, kung Amerikano yan, ito pasta, vegetable yan. Mga vegetable lang yan. Kailangan steam yan kasi conscious sila sa healthy, conscious sila sa mga nila. Pagka-Arabic yan, spicy yan. Kailangan spicy. Kailangan marami spicy. Di ba? Pagka-Pilipino, dry fish lang yan. Pag-uong lang yan. Di ba? Parang, di ba? Kaya may plano ka. Di ba? Gumagawa ka ng pattern
para sa kanila, para maging maayos, para maging maganda. Di ba? Kapag sige-sige ka lang, hindi, walang mangyayari. Baka mapaya ka. Di ba? Katulad na gumagawa ko ng plating sa dessert or any course or any food, kailangan sakto yung paningin mo pa lang kumakain na. Sa paningin pa lang kumakain na. Katulad yan, kung chocolate, brown, kailangan may yellow ka, lalagay na yellow. Kailangan may red ka, kailangan may white. Yung mata pa lang colorful, kumakain na. Di ba? Ganon din ang Diyos sa ating buhay. Naggumagawa siya ng plano para ikakabuti natin. Para para maging matibay kang Kristiyano. Di po ba? Amen? Amen? It's reasonable to expect it. And number 2, sabi niya, it's according to experience. According to experience. Yeah? Makikita po natin dito, sino po dito gustong pumayat? Sino? Marami. Yun. Gusto pumayat, di ba? Gusto pumayat, di ba? Sino po? Sige, to be honest, sino po? Wow! Wow! Your spirit within you! Yun! Yung spirit, di ba? Pumayat, no? Joke lang po. Di ba? Yun. Sabi nila, ang lahat ng tao, ng overweight tulad ko, overweight, alam ko lahat kung ano ang health. Tanong mo sa akin kung ano yung magandang health, I will answer you. Tanong mo sa akin kung ano magandang exercise regimen, I will give you answer. Itanong mo sa akin kung ano magandang dietary, itanong mo sa akin, I will answer you. What is health? And how to be healthy? Bakit marami sa atin ganito pa rin? Diba? Walang pagbabago. Kasi mahirap. How do you obey God's plan in our life? Alam mo kalooban ng Diyos. Alam mo yung paano gawin ang kalooban ng Diyos. But the thing is, how do we obey God's plan for our life? Diba? Paano natin? Ang hirap. Ito po, example. Si Abraham, si Hebreo, si David. Ito yung naging experience nila. Si Isaiah, Jeremiah, at ngayon yung tinatakil natin si Saul, si Paul. Buksan natin si Abraham. Hebreo 11:8-10. Anong sabi niya? It was faith that made Abraham obey when God called him to go out to a country which God had promised to give him. He left his own country without knowing where he was going. Verse 9, by faith, he lived as a foreigner in the country that God has promised him. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who received the same promise from God. Verse 10, for Abraham was waiting for the city which God has designed and built the city with permanent foundation. Experience niya yung sumunod sa Panginoon. Ito yung nangyari sa kanya. Buksan naman natin si David. 1 Chronicles 17:17. Kung mapapansin niyo po, may ginamit po akong version ng GNT. It means Good News Translation. Alam niyo naman ito, NIV. NIV. Di ba? GNT. Kasi doon ko po madaling unawain, yung parang pambatang lang po. Kasi hindi naman tayo sa English. So, doon po. So balik tayo. David, Chronicles 17:17. Now, then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty say. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointing you ruler over my people of Israel.
Diba? Kita niyo yung ano ni David, naging experience niya na sumunod sa Panginoon. Ito pa isa. Si Isaiah. Then, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send?" Sabi niya. "And who will go for us?" And I said, "Here I am, send me." Send me. Sabi niya gano'n. "Here I am, send me." Isang ganun ba tayo? Pagka sinabi ni pastor, sinabi ni bro, sabi ni sister, "Ako na yan, send me." Diba? Gusto ko yan. I-share ang blessing, i-share yung Word of God. Diba? Yan yung experience ni David, ni Isaiah. Ito pa isa. Jeremiah. Sabay nga po natin basahin, Jeremiah 1:5-8. 1, 2. I don't know how to speak. I'm too young. But the Lord said to me, "Do not say that you are too young, but go to the people I send you to, and tell them everything I command you to say. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken." Wow! Napakasarap pakinggan, no? Ano sabi niya? Etong si Jeremiah, nasabi niya, "Panginoon, bata pa ako." Sabi niya, but the Lord said, "Do not say that you are too young." Diba? "But go to the people I sent you to, and tell them everything I command you to say. Do not be afraid them, for I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken." Naalala ko tuloy si Helen, no? Kumakanta rito. Naalala niyo yun? Kumakanta rito. Nung nagpa-practice pa lang kami sa office, sabi nga namin parang hirap habulin yung boses niya. Di ba? Hirap habulin yung boses niya. At napagkakwentuhan pa ka namin ni Pastor, lumaki sa church. Lumaki sa simbahan siya. Siyempre kapag laking simbahan ka, marunong ka sa mga di ba? Marunong ka sa sumabay sa tune ng kinakanta mo. But nung nagpa-practice kami, talagang nahirapan kami mga musician na habulin yung kung ano yung tinya, kung ano yung tone ng boses niya. Di po ba? Di ba? Nung kumanta siya rito, I was so blessed to him. Di ba? Yung bang kahit na nagtatatalon siya dyan at kumakanta siya, kahit merong iba na nagtatakip na ng tenga, or nagtatawanan siya, di ba? He will shout, no? Gusto niyang isigaw kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa kanya. Ganito rin si Jeremiah, no? Na sabi niya, bata pa ako, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya, ibigay mo na lang sa iba yan. Hindi ko kaya yan. Sabi niya, I saw the life of our sister Helen. Di ba? I am so blessed. Kaya saan ka man naroon, Helen, huwag mo nang uulitin yun. Please. Hindi. Joke lang po. Joke lang yun. I will so bless you, Helen. Kaya saan ka man naroon, mag-enjoy ka sa bakasyon mo. Nasa Bora pala. Okay. And the third, the Lord was divinity purpose. And the third one, God's words teaches it. Okay. Did you believe that? Tapos, sino po rito yung nagbabasa ng Bible? Wala. O sige, hindi na lang, nakakaya naman sa inyo. Yung ano na lang, yung every other day, other day, nagbabasa ng Bible. Every other day, pagka talaga kailangan na.
Di ba? Pagkatag na si Lord, babasa na ako. Kailangan ko na eh. Di ba? Ha? Ito yung sabi. Kung bakit kailangan natin magbasa ng Bible. So, Ephesians 2:8. Ayan, Ephesians 2:10. God has made us what we are. In our union with Christ Jesus, He has created us for a life, good deeds, which He has already prepared for us to do. Right? And Psalm 27:11, teach me your way, Lord. Lead me in straight path because of my oppressors. Oppressors means enemies. Sa ibang translation, enemies siya. Di ba? Marami pa. Ano pa sabi niya? Bakit kailangan natin? Proverbs 3:6. Yan, GNT, Good News Translations. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. So remember the Word, and remember the Lord through His Word in the Bible. And one more, Isaiah 30 verse 21. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. And James 1:5, but if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives you graciously, generously, and graciously to all. So, yun po, God teaches us sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Yun. Notice the following three characters of God's plan for our lives. Una, it is a personal plan. Personal plan. The Acts 9:4. Acts 9:4, sinasabi niya roon, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Dito po nahihirapan yung persecute me. Persecute me. Ilang beses ko lang yan. Kaya minsan yung dila ko, maiksi. Persecute me. No? Ang ibig sabihin ng personal sa pronouns you and me. You and me. Personal. Diba? Ikaw lang at ang Diyos. Diba? Ito yung sinabi niya, Saul, Saul, why do you persecute me? Persecute me. Diba? There is no one else. There is no one else in the world like you. And therefore, God's plan for you is unique and personal. Kakaiba ang plano ng Diyos sa iyo. Just for you. He has the purpose to fill in and with your life which cannot be fulfilled in and with the life of any other person. Right? The second, alam mo na, minsan nung nagagawa ko ng PowerPoint, hindi ko alam to eh. Nagpaturo lang po kay Kuya Danny, Pastor, kung paano. Sarap laruin pala. No? Hanggang sa matulog na lang ako, alas 2 na. Ang sarap pagka natututo ka ng ibang bagay na hindi mo alam. Okay, balik po tayo. Perfect plan. It's a perfect plan. Yan. Romans 12:1-2, ang sabi, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Perfect plan ng Diyos. We are told that the will of God's plans and purpose in our lives of His children is good and pleasing and perfect will. Sabi nga po sabi ng sister kay Maria, ng sister kay Maria, Maria, what is the true most important lesson here you learn in that complex? Alam niyo kung ano yung sagot niya? To find the will of God and to do it. To find the will of God and to do it. Dapat ganun din yung sinasagot natin eh. Yung plano ng Diyos at gagawin ko yung plano ng Diyos sa buhay ko. Dahil yun ang sinasabi ng gospel. Di ba? Sabi ni David Livingstone, I rather be, pakibasa nga po natin, sabay-sabay po. Yan, sabi ni David Livingstone, I rather be in the heart of Africa in the will of God than on the throne of England out of the will of God. Diba? It means, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, mangyayari. Diba? Pero, in short, mas maganda kung ino-obey natin yung kalooban niya. Pero, hindi naman yun ang problema eh. Ang problema, ang hirap. Ang hirap. Gusto kong bumait. Di ko magawa. Gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Diba? Ang hirap. Pero yun ang sabi niya. Kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, mangyayari yung plano ng Diyos sa atin. Amen? And the third, it is a practical plan. One is a personal plan. Two is a perfect plan. Now, it's a practical plan. It is a workable. It is a thoroughly related to every living and service. It is not a plan which only sounds good, pleasing, and perfect. In theoretical sense, pakiramdaman po natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. But, it proves to be so in experience. Katulad ng tinalakay kanina natin si Abraham, si Jeremiah, si David, si Saul. Diba? At number two, finding the God's plan in our lives. Number two, the most important thing in life, therefore, is to discover God's plans and purpose for our life. Discover po natin kung ano yung plano ng Diyos. Di po ba? Meron po ako ipapakita sa inyo sa Facebook. Ganito yung sinulat niya. Ayan. Ayan po. Ano sabi niya? Pagod na po ako. Ay, pagod na po ang faith ko kasi puro trials ang buhay ko. I always pray but do not receive favorable answers. I work very hard but always fail. Sabi nila, trials and testing lang daw yun. Mag-submit lang daw ako sa God's will. Talaga pong nagsasawa na ako sa trials, sa pagtsatsaga sa God's will. Bakit po ayaw akong sagutin at bigyan ng success ng Diyos?
So ito sabi niya, nakaka-disillusion na ang faith na to. Wow! Grabe! Naniniwala po ko, wala po rito yun. Wala po dito yun, yung nagsulat niya, nabasa ko sa Facebook. Di po ba? Di ba? Disillusion. Ay! Ano po? Yan. Nakuha ko po kaya kay Ed Lapis po. Nagsisearch po ako. Yan ang nakita niya. Di po ba? Bakit na lang ganun? Di ba? Yung sinasabi ng tao, yung nagsulat na yon, napapagod na siya. Napapagod na. Faith, puro na lang faith trials, kaso hindi ko na makita yung di ba? Napaka lungkot isipin. Di ba? But, it's sadly true that some Christians fail to discover God's plans and purpose for their life. And in consequence, their whole life is filled with disappointment and defeat, frustration and failure. Tapos sisisihin natin ang Diyos bandang huli. Di po ba? How wonderful to feel that we are achieving something really worthwhile and to know that we are doing it not for ourselves, but is accordance with the will of our lovingly Heavenly Father. Every unconverted person is living as a self-planned life. As Saul was up until the time of his conversions sa Acts 9:5, anong sabi niya? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. Yun, pag-click ko rin. Yun. I am Jesus, who you are persecuting. He replied. Diba? Sino po rito yung nakapanood ng ng God the Father movie? God the Father 1, 2, 3. Sabi daw nila, kapag tunay kang lalaki, napanood mo na yun. Tunay na lalaki. Sino po nakapanood doon? Si Saul parang ganun din. Parang ganyan din. Yun. Tunay na lalaki si... Diba? Sabi nila, parang ganun din si Saul. Kasi ang God the Father 1, 2, and 3, sabi niya, ang sino mang lumalaban sa kanya o ang tawag doon yung kumukontra kasi niya sa kanya, patay na kinabukasan, patay ka na. Ganon din si Saul. Sino man nagpupuri sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, papatay niya. Ganon si Saul, pinapatay niya. Imagine. Diba? Pero, iba ang plano ng Diyos sa kanya. Saul asked, I am Jesus whom you are persecuting. Persecuting. He replied, Yun. But it's also sadly true that many Christians plan their own lives. Nakakalungkot. Minsan, nagpaplano tayo ng sarili natin. Di po ba? Sino po rito sa inyo ang may ginagawang exercise o regimen? Di ba kanina yung mga nagtaas? Sino po ulit yun, nagtaas? Taas ng kamay pero hindi halata Ayun, si Jane. Di ba? Di ba? Ganito lang yan eh. In short, I will give you an illustration, di ba? Ako, tagal ko na nag-gym eh. Pero yung gym ko, di ko kailangan ng trainer. Di ko kailangan yan. Gusto ko. Kayang-kaya ko yan. Diba? Kayang-kaya ko yan.
So, pagdating ng sa fitness gym, so, lahat sinubukan ko. Di ba? Lahat sinubukan ko. Di ba? Meron ba ganon? Bro, meron ba ganon? Meron ba? O, yung ganon. Meron? Meron. Di ba lahat sinubukan ko? Sinubukan ko lahat. Di ba? Pag-uwi ko ng bahay, ano ba naman yan? Walang nangyari. Ganun pa rin. Hindi bro, dapat yan isang buwan. Isang buwan ka nagagano. Isang buwan ka nagagano. Wala pa rin. Hindi ka focus. Walang lumalaki sa'yo, kundi tiyan mo. Di ba? Tapos uwi ka ng bahay, gutom ka, kakain ka ng marami. Di ba? How? Mahirap. Pero iba talaga yung may trainer ka, may high probability, nagaganda katawan mo. Di po ba? Di ba may magkakain? Nagpupusap ka, Ay bro, mali yan, mali yung position mo. Hindi tama yan. Di ba? Gano'n ka? Ay, sinasaktan mo na yung katawan mo. Mali yan. Di ba? Bubuhat ka. Ay, mali yan bro. Baka mamatay ka dyan. Di ba? But the point is, may nag-guide sa'yo. Di ba? May nag-guide sa'yo yung plano. Kung ano yung plano. Di ba? Gino-journey tayo ng Diyos. Di ba? Habang habang tinuturuan tayo, gumaganda yung ating buhay. Di po ba? Amen? Amen. Ganun. Di po ba? Yeah. John 21:3, I'm going out, sabi nga ito yung ginawa nila na nandoon yung Panginoon sa tabi nila, pero hindi sila nagano, di ba? I'm going out to fish, Simon, I'm going out to fish. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and go into the boat, but the night they caught nothing. Di ba? Gumawa sila ng sarili nilang plano. Nandoon ang Panginoon, hindi nila nakita o nakita nila, pero gusto nila gumawa ng plano. Ano nangyari? Wala silang nahuli. Di po ba? There is nothing greater or more comforting than to know we are in the center of God's will. And every one of us can know just that. Meron po akong gustong sa inyo. Ito po. Playing. Yan. Gusto ko pong take note nyo po ito. Gusto nyo isulat nyo sa book ninyo, isulat nyo. Napakaganda po itong niya. Sabi niya, God's will for your life is that you become a mature Christ-centered person. Ulitin nga po natin. Isigaw po natin. Yan. Sige, 1, 2, 3. God's will for your life is that you become a mature Christ-centered person. Right. Mature Christian. Mature Christ-centered person. Are we mature Christ-centered person? Diba? Kailangan natin yun eh. Hindi yung, isa, easy, uwi na lang ako. Wala na, gano'n na lang. Ubo ba? And number 3, we enter God's plan when we accept and acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior. We enter. Wala tayong kawala. Kung pumasok ka at in-accept mo si Jesus Christ as Lord and Savior, pumasok ka sa plano ng Diyos. Liban na lang kung ikay matigas ang ulo mo. Hindi mangyayari yon. Di po ba? Sample na lang sa trabaho natin ngayon. Pumapasok tayo sa bagong trabaho, may bagong patakaran na kailangan mo sundin. Di po ba? Kahit yun ang pinag-aralan mo, o yun ang position mo, may bago kang batas na susundin. Dahil batas nila yun eh. Di po ba? Dahil pinasok mo. So, ganun din tayo. Yeah?
Acts 9. Ganito yung ginawa ni Saul. Sa Tagalog naman tayo. Acts 9:6. Sabi niya, tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Saul entered the plan of God when he submitted to what the Lord told him to do. Yon. Kung kukumpare natin sa 8, verse 8, sabi niya, tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya inakay nila hanggang Damasco. Hindi siya, alam niyo po ba kung ano yung nangyari kay Saul, na merong flash na galing sa heaven, na nakakasilaw. Naranasan niyo po ba yun? Yung mga artist, naranasan yun, yung mga flash na nakakasilaw, yung di ba, yung mga camera, nakakasilaw, di ba? Naranasan mo yun na, Mikey? Yeah, yun. Di ba? Yung mga flash ka, yung masisilaw ka, di ba? Ayun, si brother, naranasan niyo, parang artista, yung mga flash nakakasilaw, di ba? Ganun ang nangyari kay Saul, isang flash lang. Sabi nga nila, nakakatakot pagka nagpakita Diyos sa'yo, baka mamatay ka. Kasi, nga lang nag-plus lang na nabulag na, how much more kung magpapakita talaga sa'yo ang Diyos, baka mamatay tayo. Di ba? Sa sobrang liwanag. Ganun na nangyari kay Saul. Yeah? Sa verse 8, the Lord Jesus revealed Himself to Saul saying, I am Jesus. I'm Jesus, sabi niya. It means, Jesus means Savior. Sabi niya, bakit naging Savior? Sabi niya, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Diba? Ito po, I am Jesus. Sabi niya, that is Savior. So, sa po ako. That is not to say that God was interested in Saul and watching over him prior to his conversion. But it is true to say that Saul only really entered into plan of God when he bowed at the feet of Christ Jesus, accepted Him and Savior and Lord. Accepted Him and Savior. Minsan nangyayari, accepted natin siya as a Savior lang. Hindi Lord. Then ayaw natin sumunod, di ba? Ayaw natin na sumunod sa plano ng Diyos. Minsan, di ba? Isa pagka mabasa tayo ng Bible, parang hindi bagay sa akin to. Pupunitin ko. Alam niyo po ba na merong tao na gumawa ng ganun, pinupunit niya yung ayaw niya sa Bible? Ito po. Kilala niyo po ba yan? Yun, wala pa. Siya po ay presidente ng United States of America. Ginawa niya po yung Bible. Ginawa niya po yan. Si Thomas Jefferson. Siya po ay pangatlong president ng third US president. Thomas Jefferson was American founding father, the principal author of the Declaration of Independence, and the third president of the United States. Siya po ay pinanganak noong April 13, 1743. Sino po yung nakaabot dito sa kanya? 17 noon, tagal na noon. 17, pinanganak siya sa Virginia, United States, at namatay siya July 4, 1826 sa Virginia, United States. Naging presidente siya noong March 4, 1801 hanggang March 4, 1809. Siya po yung gumawa, meron po siyang Bible. Alam niyo po ba, meron siyang sariling Bible na ang tawag may Thomas Jefferson Bible. Pinupunit niya yung ayaw niyang gawin. Halimbawa tulad ng Ten Commandments,
Thou shalt not kill, thou shalt lie. Pupunitin niya yun. Tatanggalin niya. Kaya yung 10 Commandments, hindi na 10 Commandments sa Bible niya. Di ba? Hindi na 10 Commandments, siguro 6 na lang kasi maraming doon na hindi pinupunit niya. Siya yung gumawa. Siya yung taong gumagawa ng ganun. Kaya meron siya sariling Bible, my Thomas Jefferson Bible. Isang ganun din tayo. Blessing to. Wow, ay, gusto ko to. Come on. Di ba? Blessing eh. Come on. Gusto ko to. Ay, God's suffering. Christian ako. Suffering nga. Teka, pupunitin ko to. Hindi ko itutuwid to. Di ba? Itatapon mo. Parang ganun din tayo minsan. Bakit si Saul ang pinili ng Panginoon? Mamamatay tao siya. Pinapatay niya yung mga ganyan. Ang nakikinig sa Panginoon. Pinapatay niya. Alam niyo po ba ang panalangin ni Ananias? Sabi niya, nung inutusan si Ananias ng Panginoon, Ananias, pupunta ka doon sa lugar ng Damasco at may tao doon na kailangan mong hipuan at makakita. Sabi niya ganun. Lord, itong taon to, ito yung pumapatay sa mga sumusunod sa'yo, nakikinig sa'yo. Itong taon to. Ito pa nga yung pinagpipray namin na mamatay na. Tapos ngayon siya yung pipiliin mo. Siya yung aanuhin mo. But God said, may plano ang Diyos eh. May plano si God kung bakit siya pinili. Diba? Maraming artista sa atin na pinili ng Diyos. Sino? Si Pacquiao. Diba? Famous siya. Naging famous siya. Kita niyo yung plano ng Diyos. Naisip niyo po ba kung si Lady Gaga maging Christian? Ano may susot ni Lady Gaga? Ganun ba? Di ba? Naisip niyo po ba si Pinoy kung maging Kristiyano? Naisip niyo po ba yun? Di ba? Iba yung plano ng Diyos eh. Iba yung gusto niyang gawin kapag gusto natin magpasako o hanapin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. And number 4. We go on to discover, we continue in God's plan by daily submission to Him and to His revealed will. Sabi po ni lang po Dali lang po Nag-ano siya. Sa ano? Malapit na po tayong matapos. So, number 4. Dito po tayo nahinto. Sorry po. So, we go on to discover and we continue in God's plan by
by a daily submission to Him, to His will. Sabi po ni George Truett, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. To do the will of God is the greatest achievement. Amen? Diba? And Psalm 37:23, the Lord guides us in the way we should go and protects those who please Him. He has the whole plan of our life in front of Him, but He only reveals it a bit at a time. Tingnan natin sa Isaiah kung ano yung sinasabi. Isaiah 46:9-10. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. But sometimes, you know the ends of the beginning, di ba? But sometimes the human condition which has to be met if we are to know and to do God's will. It's complete submission to Him and a strong desire to obey Him. The question is, how can I do that? Paano natin gawin? Paano tayo sumunod? Diba? Acts, yun nga, sinabi sa key verse natin, okay. Sabi pala sa Isaiah, verse 6, dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at iliban sa akin ay wala ng iba. Verse 10, sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking hinahayag kung anong magaganap. Sinabi ko ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Di mo ba? Alam niya yung end of the beginning sa iyong buhay. And Psalm, teach me your way, Lord. Sabi niya, teach me your way, 11. Okay, if we are to know to do God's will, it's completely submission to Him and strong desire to obey Him. Yan. This inquire as to God will in both to us. Yung kaninang key verse natin na, what should I do, Lord? Sabi niya, ask Saul. And number 1, so, go on to discovery, communion with Him, prayer. A suitable prayer is recorded in Psalm 27:11. Ito po yung panalangin ni David na sabi niya, teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppression. Diba? Kung i-imagine mo, sino po nakakilala sa kay David? Kay David. Si David yung liar, yung adultery, diba? Yung mga ginagawa ng mga mister ninyo. Hindi, joke lang po. Di ba? Yun, yung ginawa niya, si David, kung ano yun. Pero ito yung sinabi niya, napaka-gaganda ng prayer niya sa Panginoon. Yung poetry ni David. Ito po yung sabi, bigyan ko po yung example. Playing. Psalm 51:17. Sabi niya, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. Diba? Ang
ganda ng panalangin niya, no? No? Paggising mo sa umaga, Lord, babae, Lord, sirain mo ako. Di ba? Lord, broke me, destroy me. Di ba, grabe yung panalangin ni David, na parang yun yung panalangin na ayaw nating gawin. Di po ba? Ang gusto lang nating panalangin Lord, bless me. Make me complete. Di ba? Ito pa isa, yung panalangin niya. May my prayer be said before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Wow. Kita niyo yung prayer ni David sa Diyos. Diba? Ang sarap na magiging communion niya in prayer sa Panginoon. And the second one, communion with the new prayer. Studying and searching His Word. Psalm 119, 105, Your Word is a lamp for my feet and light on my path. Diba? How wonderfully all the saints of God have been led as they have read and submitted their lives to commands and guidance of the Word of God. So once, sinabi niya sa, Your Word is lamp for my feet and light on my path. Sabi niya, napatunayan ko to yung habang nag-aaral ako ng itong topic na to, napatunayan ko siya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya maintindihan at hindi ko maunawaan minsan, Pero kapag tumatagal, napapansin mo, nararamdaman mo na mayroong nag-guide sa'yo. Ito, ganito pala. Nagbibigay sa'yo ng mga illustration to ano sasabihin mo. Di ba? Di ba? Studying and searching His Word. And number 3, pangatlo, prompt and unquestioning the obedience. Makikita po natin yan sa 1 Samuel. Yan. 1 Samuel 15:22. But Samuel's reply, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the Lord? Obeying the Lord. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the path of promise. Di po ba? Kita natin yung pagsunod sa Kanya at higit sa pagsunod. Higit pa sa paghandog. Di po ba? God revealed His will as we obey Him, Saul. He only just eat step at a time. Saul had to go into the city before the Lord told him the next step He wanted him to take. Yun yung sinabi niya. Saul, di ba? Hindi na siya nagtanong. Di ba? Hindi na siya kung susunod ba ako. Sumunod na kagad siya Sinabi niya, what should I do? What should I do? What should I do, Lord? Sabi niya, kagad siya, nagpalo kagad siya. Di ba? And pang-apat, complete and implicit trust. Complete and implicit trust. Walang pasubali yung dapat na paniwalaan natin. Diba? Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, sinasabi niya doon, sabi niya, 5 times I received from the Jews, the 40 lashes minus 1, 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwreck. I spent a night and a day in the open sea. 26, I have been constantly on the move. I have been in a danger from rivers, in danger from bandits, in danger from the fellow Jews,
in danger from the Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressures of my concern for all the churches. Diba? We can relay or we can really trace God's work in our lives. For we are living by faith and not by sight. This means that we have to trust Him. The Lord chose Saul to be a chosen instrument. Naging instrument siya. And Saul had to trust Him in all that He permitted in his life, suffering, probation, stoning, imprisonment. Diba? Kapag na-discover natin nang mangyayari sa buhay natin to, yung nangyari kay Saul. But huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Dahil ito yung isang paraan ng Diyos para maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Amen? Ayun. That, probation, stoning, expression. And sabi niya sa Luke, ay sa 1 Peter 4:12, suffering for being a Christian. Ito po yung sagot. Suffering for being a Christian. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come to test you, as though something strange were happening to you. Wow. But rejoice as much as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Hallelujah. Amen? Sabi niya, but rejoice as much as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So pagkatapos nito, may kagalakan, may kaanuhan, di ba? And number 5, last. God's plan for our life is internal one. Perhaps, as you have reached this last point in our study, you are saying, what thrilling theme for young people who have the whole of life before them. But it is an equally thrilling theme for the most aged Christian. For all of us who belong to the Lord have a glorious eternity before us. And God's plan has an early and heavenly part. The early part is like the foundation of the building. Katulad ng na-tackle natin kaninang umpisa. The heavenly part can be like to the structure of the building. We are up to have a very limited conception of God's plans. When a Christian dies at the age of 30 or 40, we say, what's tragedy? Which is from earth limited viewpoint, di ba ba? But God's loving plan for His children is eternal plan. Magbukas po tayo ng katulad ng Ephesians 2:10, sabi niya sa Tagalog, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo, Isus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa man. Di ba? Noon pa man itinalagana sa atin. As sa 1 John 2:17, the world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Lives forever. Yan ang promise ng Panginoon. Di ba? Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan pa man. Are we obeying God's will? Are we obeying God's will? Amen? In 2 Timothy, I have fought the good life. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day. And not only to me, but also to all who
who have longed for His appearing. Wow, ang sarap pakinggan, no? Ang sarap ng promise ng Panginoon. No? Bago ko i-close to, I want to close this now. I want to close this, our tackle today, for today. So ito pa yung inano natin, conclusion. Karoon ako conclusion, bro, hindi ko na nasa'yo ng habol. Bigyan lang sa akin kagabi. So, these are the 3 questions finding God's plan for our lives. Number 1, what's God's plan for our lives? And number 2, how to know God's plan for our lives? And number 3, how to obey God's plan for our lives? Yan yung tanong na kung gusto mong alamin, kung ano yung gusto mong magpasakop sa plano ng Diyos. Finding God's plan for our lives. And yung una, the Lord has definite plan and purpose for the life of every one of His children. Two, the most important thing in life, therefore, is to discover God's plan and purpose for our life. Number 3, we enter God's plan when we accept and acknowledge Jesus Christ, our Lord and Savior. Number 4, we go on to discover and we continue in God's plan for a daily submission to Him and to His revealed will. And number 5, last, God's plan for our life is an eternal life. Meron po akong kwento. Kwento na naman. Dito po tayo magtatapos sa kwentong ito. Alam niyo po ba yung puno na yan? Siya yung pinakamataas, the tallest tree in the world, na tumataas siya. Siya po yung pangalan niya, Cos Redwoods. Ang name niya sa, ano ba yun? Ano ba tag doon? Scientific name. Sequoia sempervirens. In Northern California, makikita po natin yon. Alam niyo po ba na tumataas siya ng 150 m? It means 490 feet. Gano'ng kataas yun, 490 feet? Mataas yun, Kuya Danny. Gano'ng kataas yun? 150 meters. Ha? 150 meters. Eh, si Nini, 150 meters eh. Naloko mo ko eh. 490 feet. Ang ano, baka 2 tower, no? Ito ang nakakagulat. Nakakagulat. Alam niyo po ba ang buhay nito? Ito. 700 to 800 years. Wow. Nung nakita ko to, nagbilang ako sa daliri ko, ilang henerasyon pa yung maabutan nitong aking lahi. Di po ba? 700 to 800 years. Kung siguro kung may apo ka, hindi niya pa aabutan ito. Di ba? Mauna pa. Di ba? 700 to 800 years old ang buhay niyan. Nanyan. May kwento po ako dito sa punong ito. Dito po magtatapos. Ito pong punong to, may tatlo silang magkakapatid. At ang magulang nila ay mamamatay na. Siyempre sa ating mga Pilipino, paghahatiin na natin kung ano yung ito sa iyo, ito sa kanya, ito sa kanya. Di po ba? Yung mga mana. Ito pong tatlong magkakapatid at tinanong sila ng magulang niya, nanay niya, ito mga anak ha, ano po ba, anong gusto nyong gawin sa buhay nyo? Anong gusto nyo? Sabi gano'n. Tinanong yung bunso, sabi, Nay, gusto ko pong tumaas ng tumaas, lumaki ng lumaki, hanggang sa tingalain ako ng mga tao. Yun ang gusto ko sa buhay ko. Okay, sige, yan ang gusto mo. O, ikaw naman, pangalawa. Kunyari, bigyan natin ng name. Bigyan natin si Mikey, yung bunso. At yung pangalawa, si Mark. O. Ikaw naman, Mark. Gusto ko maging bangka, na malaking bangka. At hindi lang basta bangka. Kundi yung sasakyan nito, yung piloto nito, yung magdadrive nito, ay isang famous, yung kilalang kilala. O sige, anak, yan palang gusto mo eh. At yung pangatlo,
Sabi niya, ikaw naman, ang pangatlo, si G, OG. OG, si G. Ang pangatlo, ang sabi niya ganon, ako naman, Nay, gusto ko maging magandang mesa. Magandang mesa. O magandang higaan. Kama. Na hindi lamang bastang tao ang hihiga, kundi sikat na tao ang hihiga. Sabi niya gano'n, o sige. Lumipas ang araw, namatay ang nanay nila. At nagkanya-kanya sila, may mga naputol, may nagputol na kay Mikey, may nagputol na kay Mark, may nagputol. Nag-separate sila, separate. Tapos itong bunso, si Mikey, itong panganay, si Chi, di ba siya yung magandang kama, di ba? Itinapon na lang, sa kulungan o sa anuman, sa kulungan, sa babuyan o saan pa mang lugar, di ba? May isang araw, may dumating na isang babae na manganganak at hindi alam kung saan pupunta. Napuntila sa padpad ng parang pulungan ng baboy ng hayop. At doon ang anak. Inilabas yung bata ng anak. Ano yung sabi ni G, ang panganay? Diba? Siya, kama siya, magandang kama. Sabi niya, sinong taon to? Sinong taon to at bakit dito ako pinanganak? Gusto ko magandang kama. Yung sino, ang magandang kama. Ba't ako nandito dito? Maraming damo, maraming tae-tae, di ba? Maraming tae ng mga baboy. At meron pa. Sinong taong to? Bakit merong taong pumunta at hindi lang tao, kundi yung sinong bata to, meron pang mga hari na nagpupunta rito. Sinong batan to? Isusumbong kita sa nanay ko. Hindi ito ang dapat sa akin. Gusto ko yung magandang kama. Pero ang nangyari sa kanya, iba ang nangyari sa kanya. Ang sabi niya, sinong taon to? Sinong bata ito? Bakit pinupuntahan to ng mga hari? Bakit inaalayan to? At parang napaka-powerful na bata. At sumunod yung pangalawa. Sabi yung pangalawa, pinutol yung pangalawa, naputol yung pangalawa. Nang sabi ng pangalawa, di ba ang plano niya is maging bangka siya. Ginawa siyang bangka. Pero napakaliit, maliit. Di ba? Ginamit siya ng tao, ginamit pangangisda ng lansa-lansa ng tao. Tapos, sabi niya, bakit nandito ako? Ayoko, hindi ito ang gusto ko eh. Hindi ito yung gusto ng nanay ko. Hindi ito ang sinabi ko sa nanay ko. Gusto ko yung malaking bangka. Bakit maliit ako? At the same time, ginamit siya sa gitna at may taong nakasakay sa kanya. Sabi niya, ba't sinong taon to? Na nagpapatigil ng malalakas na alon. At napakarami ng mga isda na nakuhuli. Sinong taon to? Sabi niyang ganun. Isusumbong kita sa nanay ko, hindi ito dapat sa akin. Sabi niyang ganun. Pero sinong taon to? Dumating yung pangatlong yung bunso. Sabi niya, lumaki. Di ba? Sabi niya, lumaki na lumaki. Gusto ko tumaas at tingalian ako ng tao. Tumaas siya. Pinutol siya. Hindi nangyari yun. Pinutol siya kagad. Ginawa siyang at ginawa sa kanya yung parang, ginawa siyang krus. Ginawa siya ng krus. Tapos, may inihang na tao doon sa kanya. Sabi niya, hindi dapat to sa akin. Isusumbong ko kayo sa nanay ko, hindi itong dapat sa akin. Gusto ko yung tumaas. Gusto ko matingalaan ako ng tao. Pero iba nangyari sa kanya. Sabi niya, sinong taon to?
Sinong taon to? Bakit ang tao patakatingala sa akin, sa kanya? Sinong taon to? Sabi niya ganun. The purpose, the plano, ang plano ng Diyos, minsan hindi natin alam. Nagpaplano tayo ng sarili, pero iba yung ginagawa ng Diyos sa atin. Una, di ba, ang gusto niya, ano yung gusto ng panganay? Maging higaan siya na maganda, pero hindi ginawa ng Diyos. Ang ginawa sa kanya, iba. Pero, ano nangyari sa kanya? Si Jesus Christ pinanganak doon sa kanya. Ang plano ng Diyos, napakabuti sa kanya, di ba? Ibang tao ang humiga sa kanya. Mas more pa sa iniisip niya. Di po ba? Higit pa sa king, higit pa sa presidente. Diyos yung umano sa kanya. Diyos ang humiga sa kanya. Yung pangalawa, ang gusto niya maging malaking bangka. Pero ginawa sa kanya maliit na bangka. Sinaksyan siya ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos sa kanya. Pero nakabuti sa kanya. Di po ba? Yung pangatlo, sabi niya, gusto niya maging mataas. Tumaas akong tumangas at tingalain. Hanggang tingalain ako ng tao. Iba ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ginawa sa kanya ng Diyos. Diba? Pinako ang Diyos sa kanya. At ang Diyos, ang taong ibang klase. Ganon din tayo minsan sa buhay ng God. Kung susunod tayo, hanapin natin yung finding the God's, yung finding ng kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin. Mangyayari yung plano ng Diyos. Tulad ni Saul, pinili siya, choices, naging instrumento siya sa atin. Amen? Nakuha niyo po ba? Amen. Amen? Let's pray. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito. Napakasarap po pakinggan ng iyong salita, Panginoon, na hayaan niyo po, Panginoon, na bawat na bigkas ninyo pong salita na tumimo po sa aming buhay, Panginoon. Maging way po ito ng aming pagbabago, ng aming pananampalataya po namin sa iyo, Panginoon, pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ibinigay ninyo, ibinigay ng mga kapatid ko ito, na nakinig at nagsaliksik, Panginoon. Maraming po salamat, i-bless niyo po kami at ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa amin tungo sa iyong plano sa buhay namin, Lord God. Dali niyo po kami kung saan po kami nararapat, Panginoon. Ito po ang samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.